Panginoon sa pagkakataon sa aming buhay. Patuloy na ang pangalan mo ang maraming itaas. Patuloy, Panginoon, na magpapuli kami sa iyo. Patuloy na mag-iigod kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, nakakita niyo mga mahal sa amin, kasama ka namin, hindi niyo po magbuwala, Panginoon. Ang aming pag-amin, ang aming pananampalataya ay para sa iyo, Panginoon. Patuloy kami kakayo, patuloy kami, Panginoon, na pagkakalitin, pagkakalitin yung pananampalataya na binigay mo sa amin. Lord, patuloy na ikaw ang aming pasasalamatan. Salamat sa mga biyaya na patuloy ang binibigay sa bawat isa. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa mga kalero ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nilalakad mo kami. Na patuloy, Panginoon, na buwagay sa amin ay ang maral na Espiritu, Panginoon. Lord, ikaw sa naming lalahilain sa bawat segundo ng aming buhay. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang aming pagsamba. Ikaw ang aming nakita. Ikaw ang aming naranasan, Panginoon. At iyong mga salita ay hindi na namin basta mapakinggan, kundi maitanin namin sa aming Panginoon, ang tagapagsalita, Panginoon, ang mensahero na dinala mo sa amin. Kayo po ang siyang magsalita sa mga magitan niya. At dalawin namin, Panginoon, na magsukapusto siya ng pagbabala at maging maluyan ng pagbabala para sa amin, Panginoon, kayo mga Lord, kayo po ang siyang pakala sa amin at maging matagumpay, Panginoon, ang aming gawain ngayon. Ang aming magsamba sa loob ng simbahan sa unang pagkakataon. Pagkatapos, Panginoon, ng itang buwan, at magpalaan din, Panginoon, ng mga magsambahay. Mamaya, Panginoon, na kawalan natin ang aming Lord. Lord, kayo po ang aming tataas, kayo ang aming kailangan. Ang kapagpumpahan, Panginoon, ang aming inaasam sa umalang ito. Ito po ang aming namin, Panginoon, ang pinalaging naglalagay sa pinakamatang sa bahan ng Jesus na ang sinasal sa pinakaligtas. Ang lahat ng mga Diyos ay magsama na ang Amen.
Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Datapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Pagkat sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga kakatanan sa anumang paraan. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo ay tulugman, ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito, kayo'y mga pag-aralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Aming Diyos, tama nga mga makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng aming mga pag-awit at tinataas po namin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay makabalik sa iyong santong templo upang magkasama-samang magpuri at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Panginoon, dinadalain po namin na ang iyon nawang banal na espiritu ay lumagay sa aming kalagitnaan at madama namin, Panginoon, ang init ng iyong pag-ibig sa amin. Binubuksan po namin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng kaliwanagan at makalangit na katalinuhan, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, na iyong mga banal na salita na aming marinig ngayon. Nawa, Panginoon, puspusin mo ng iyong santong espiritu ang iyong anak na gagamitin. At nawa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanya. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat na aming mga kasalanan at naway tulungan mo kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samo at panalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong ating pagsamba ngayon ay kauna-unahan. Tayo po'y nag-lockdown, self-lockdown as a church
nung Marso, ano? At ngayon lamang tayo nagpasimula uli. Ayan. At marami nang nangyari after that, ano? Sapagkat nagkikita lang tayo sa pagsambahay at sa live, ano? Sa live streaming. Okay. So, purihin ang Panginoon, nagpasimula tayo ngayon. Alright. Ito pong ating live streaming sa mga nanonood po ngayon ay unedited. No? Actual po ito, hindi kamukha nakikita nyo sa iba na at yun ay edited. No? Ito po talagang magbuhat kangina ay unedited. Ano? Kung ano po yung aming pagsamba ngayon, talagang live ito. No? At salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pagsamba ngayon. Alright. Sa ating pong mga nandito ngayon, kung kayo po ay may cellphone at nakahook pa rin kayo sa ating live streaming, kaya tanggalin niyo yung sounds. No? Sapagkat mag-e-echo yung ating mga sounds dito sa loob. Ano? Salamat sa ating mga sa PAW team, no? Sapagkat napansin ko yung PAW team kagabi, nagpa-practice sila. Iba yung kanilang energy and they are more inspired, ano? At napakaganda noon. At sana'y magpatuloy yung kanilang inspiration to sing, to serve the Lord. Okay? At sa susunod na linggo, tuloy-tuloy na po ito. Wala po tayong liturgy, yung sa umaga, no? Ito po ay puro praise and worship, no? Wala pong liturgy na kamukha nito, no? Kung meron man ay base din sa liturgy na gagawin nila. Yung praise and worship team ang gagawa ng programa. Actually, wala nang masyadong kandon dapat pag-usapan, kundi mga kantang relevant, ano, doon sa linggo na yon. At kakanta sila, no, kung halimbawa ito, dalawang party natin, sa gitna yung preaching, before and after preaching, puro awitan po yan. No? Ang matatahimik lang tayo dito ng kaunti, walang awit, doon sa offering, no? Doon sa prayer. Okay? So, yung po ang pinaplan natin sa susunod na linggo ito. Ito po yung salit-salit. Ano? Itong linggo na ito, nagsimula po tayo na traditional worship. No? At sa susunod na linggo, yung sabihin nating modern worship. No? Sa susunod na may traditional, paulit-ulit po yan. Ano? So ganyan po ang ating iniisip ngayon sapagkat we want to reach our young people. No? Ang ating mga millennial, mga young people, kumisan po ay siyempre iba na yung kanilang taste kumbaga sa pagkain. Ano? So let's try this. Ano? This is actually experimental in the midst of us, but I hope na magtagumpay ito para sa ating mga kabataan. Ano? Katulad po ng ating mga announcement before today, ay kailangan po ay tayo ay sumunod sa ating pong protocol. Ano? So lahat naman tayo ay nandito. Pero kanina, nung papasok ako dito, meron pang mahabol na papasok na walang mask. Sabi ko, kapatid, umuwi ka muna at magdala ka ng mask. No? So yun ang nakalimutan siguro. Okay. Yung pong ating gumamit ba tayo ng thermometer natin? Okay. So far siguro naman okay tayong lahat. Yung ating pong protocol ay i-develop po natin at pangunahan po yan ng
worship committee at saka nung iba pang committee na ating ina-appoint dyan. And then we have also logbook din. It's very important na mag-autograph po kayo doon. Alright. Mamaya po ay 10:30 yung simula naman po ng ating pagsambahay. Hindi po nawawala yung pagsambahay natin. Papatuloy po ito katulad ng in-schedule natin. Kamukha nito, after this worship, ay meron po tayong pagsambahay sa Baldado family, 10:30 to 30. Kala Kuya Ruben Rason at Guillermo family, 4:30. Daigdigan family yata o doon sa kabila. Kala Mariel. Alright. Birthday yata ni Kwan ngayon, ni Ashley. Happy birthday kay Ashley. Alright. At meron po tayong communion ngayon. Usually po ay ang ating pong communion first Sunday of the month. Pero dahilan nito po ay unang ating pagsamba sa buwan na ito sa ating sanctuaryo. So minabuti natin na meron tayong communion. So ngayon, mapapansin po nyo, para tayo hindi nakaghanda uli. Parang matagal tayong nakatulog. Wala tayong mga gamit na dito, So, anyways, sa susunod na araw naman siguro, susunod na linggo ay meron ng bail dito. Actually po ay wala na yata tayong belo. Kaya mamaya po, yung pong may pinagpala ng Panginoon dyan, ay bumili po ng belo, At saka dalawang kailangan natin dito kasi ito mukhang may mancha na. Hindi nyo lang nakita kasi malayo kayo. Yan. So yun ang ating And then pagagandahin na uli natin itong ating simbahan. Katatanggal lang po nung Valentine's design dito. So tatanggalin po ilan dito at aayusin po natin to. Magpapasko na po Alam niyo ba 'yon? Alright. Meron na nga binigay si kapatid na Lea ng mga parol Nasaan na 'yon? Saan napunta? Mahirap, di tayo magkaintindihan. Magkakamas tayo. Ang ganda nung parol, bibitin natin siguro dito yung magkabila na yan at saka doon. Yan, para magmumukha na tayong Pasko rito. And then meron tayo atang Christmas tree doon. Tama ba? Ilalagay natin dito. Okay, kung may mas malaki, the better. At yung Christmas tree, para magmukha pong Christmas tree, lagyan po natin ng palamuti at saka regalo sa ibaba. And then sa taas yata may star Tama ba yun? So ganun po ang design natin. Yung pong mga committee, you can start doing your meetings. Kung hindi po kayo pwedeng mag-meet ng in-person, we have license sa Zoom. Kaya tayo po yung naka-Zoom ngayon We have license, nagbabayad po tayo ng $15 a month. So kung kayo po ay maging sponsor, especially mga leaders natin, sabihin nyo lang po sa akin, set ko lang po yan, pwede kayong mag-Zoom meeting. Okay? Bayad na po yun. Uncharged po ang babayad nun. Kaya gamitin po natin. Kaya ginagamit po natin ng Zoom. Kamukha po ngayon, naka-Zoom tayo. Pagka tayo po yung nagmi-meeting, ang council meeting, ginagamit po yan sa ating pong Saturday Bible Study. At gain din po pagka Miyerkules ng gabi. And then kung meron tayong impromptu meeting, pwede po nating
gamitin ang Zoom. Gamit na gamit po ito sa atin. Ano? At salamat po sa lahat ng nag-donate ng mga gadgets natin na gagamit natin ngayon. Kaya ayan po. Yung akin lang pong laptop ay medyo ano na yan. Pagka hindi naksaksak sa kuryente, ano na yan, magda-dark na po yan. Yung kanyang battery, wala na. Almost every day po yan, ginagamit ko yan. Kaya ganun na, ilang taon na yan, 3 years. 3 or 4 years. So, yun. Meron ho ba kayong gustong itanong bago tayo magpatuloy? Kasi ngayon lang tayo uli nakita eh. Wala na? Alright. Kung wala na po, tayo po'y magpatuloy sa ating gawain. Okay, dito po sa Mateo, kabanatang 14 hanggang 30, ganito po ang sinasaad. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. Ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakal ito. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang mga bunga ng hindi nyo tinanim at inaan ninyo ang hindi ninyo nihasik. Natakot po ako kaya binaong ko sa lupa
ang inyong salaping ginto. Eto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon, bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Naway paunawa sa atin ng Panginoon ang mga talatang ito. Since wala naman tayong mga bata po ngayon, magpapatuloy po tayo sa papuring awit ni kapatid na Raquel.
sapagkat di mabatid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili at puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mabatid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Salamat po sa napakagandang awit ni kapatid na Raquel. Alam po nyo, nagkasakit po si kapatid na Raquel sa kanyang hirap kong banggitin yung sakit nyo. Kaya hindi daw siya makakanta. No? Pero pinag-pray natin siya rin nagsabi, kinabukasan gumaling na siya. Kaya sabi ko, sige, magpuri ka na sa Panginoon, umawit ka sa linggo. Kaya siya po'y nakaawit dito ngayon. At yun ay papuring awit sa Panginoon sapagkat pinagaling siya ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alabang palakpak dyan. Alright. Meron pala akong kwandon. Tayo po'y manalangin. Aming amataming Panginoon, minsan pa, lumalapit kami sa iyo sa diwa ng kapakumbabaan. Nais naming anyayahan ang iyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan at inspirasyon ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo ba'y nasubukan nyo ng magtiwala sa iba nung inyong, let's say, ari-arian o kaya naman ay gadget? Most likely, di ba? Pero pagka sobrang importante, let's say mga kabataan ngayon, hindi basta-basta pinahihiram yung gadget nila. No? Sapagkat kumisan kadugtong na ng buhay yung gadget. No? Para bang hindi kumpleto ang araw nila pag di nila nahawakan yan. Ganyan ho ba nangyayari sa inyo? Amen, sabi niyo naman. Pare-pares tayo. Yes, di ba? Yan ang nagagawa ng mga gadget na yan sa atin ngayon. Anyway, hindi gadget ang ating usapan ngayon, kundi yung nandito sa passage na binasa natin na mayroong isang master na nagtiwala, no? Sa kanyang mga alipin pa. Ito, makita nyo, alipin, sinabi dito. Yung mga alipin, pinagtiwalaan niya doon sa kanyang mga salapi. Okay? Dito sa magandang balita Biblia, sabi dito ay salaping ginto, sa ating talento, talents. So para sa akin ay
yung talents ang mas malalim ang kahulugan nito sa akin, So dito po makikita natin the master entrusts his talents to the three servants, sa tatlong alipin. So here, the master gives according to the ability of the servants, di ba? Pero pansinin po ninyo, yung sinasabi doon sa passage, merong 5, 2, 1 na binigyan nitong talents na ito, talento or salaping ginto, May 5, 2, merong 1. Sabihin, bakit iba-iba, hindi pa pinagpare-parehas, Well, sabi sa 25:15 ng Matthew, according to the ability, nung servants. Okay. But in Ephesians chapter 4 verse 7, sabi dito, now to each one of us grace has been given proportionate to the measure of the Messiah's gift. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Sa King James sabi doon, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Yan sinasabi dito. Ang gusto ko lang ma-feel natin at maisapuso, maisaisip natin na merong isang master na nagtiwala sa kanyang alipin base sa kanyang pagtanaw sa kanyang mga alipin. Itong servant number 1, ay medyo magaling-galing ito sa business. Sa kanya ko bibigay itong medyo malaki. Ito medyo siguro kailangan ito lang ibigay ko sa kanya. So something like that. The talents here for me was actually the money or time, But for now we have different perspective on talents. Sa aking paniniwala ay merong 3 T na makikita natin dito sa talents. Of course, yung talents, it can be gifts. 3 gifts to nakikita ko dito. Alagay ba dyan? Ayun, gifts of the Spirit. Gifts of the Spirit, at yan ay nandiyan sa New Testament, sa mga sulat ni Pablo. We have different gifts of the Spirit. Halimbawa, yung pag-awit, yung inyong pangunguna, yung inyong, kung kayo marunong mag-sermon, marunong mag-share ng gospel, that's another gift. Gift of giving, lahat naman po kami nagbibigay. Yung gift of giving is different, it's very extreme of gift of giving. Kasi yung mga taong may gift of giving ay kahit na yun lang ang meron sa kanila, ibibigay pa nila sa iglesia o kaya sa mga nangangailangan. O kaya naman yung gift of leading. Hindi lahat pwedeng manguna. Maaring gusto natin na matawag tayong presidente, vice-presidente, sekretaryo, o anuman na title, For example, sa isang organization o isang club. Pero kung hindi ka talagang gifted leader, for example, sa church natin, if you are not a gifted leader, you have no gifts from the Spirit to lead the church, mapapansin to ng ibang mga miyembro. Hindi ka gifted. You like the position, but you're not gifted.
Kasi kung gifted ka, may nangyayari. Di ba? At kung may nangyayari sa leadership mo, ibig sabihin nun, the Lord is with you and continually blessing you in your gifts. Okay? At yung gifts na yan, hindi nawawala yan. Lalo na kung ito ay ininorture mo. Okay? One of these days, kasi dito sa Methodista, merong terms of office, may class dito, no? But still, you are leading in other classes, in other groups or organization. At ikaw ay ginagamit pa rin ng Panginoon. Okay? So just nurture it because you are there not to brag yourself, no? Kundi kayo naglilingkod sa Panginoon. You are doing this not for yourself, but for service. That's the gift, no, of the Spirit. Pero ang gifts of education, yung mga nag-aral, halimbawa, nag-aral kayo ng nursing, education, music, iba-iba yung pinag-aralan natin eh. Nakita nyo, yung pinag-aralan nyo, doon kayo nagiging magaling. Lalo na itong passion mo, itong ginagawa mo everyday, no? Ika nga, this is your bread and butter, kumisan, That is gift of education, no? Halimbawa, yung mga issues about health, hindi ko papangasan yan. Pag di ko pinag-aralan yan. Kaya kumisan tinatawag ko si Brother Harry. Siya ang aking doktor kumisan. Siya nag-aral niyan, hindi ako. Ba't ako magyayabang na kaya ko yun? Pero pagka yung alam ko yun, no? Sasabihin ko yung aking opinion. Tanggapin mo't hindi, this is my opinion. Halimbawa, ikaw naman ay politiko. Merong mga pangyari sa pamayanan. You are a consultant do sa linya mo. Kung accounting naman, give up tayo dyan. Maaring tawagan ko si Mariel. Yan ang nag-aaral sa accounting. No? Baka maging CPA yan one of these days. Di ba? So, meron tayong mga gifts. We have to serve it. No? Another thing, you have a gifts of experience. Meron tayong iba't ibang karanasan. Di ba? Sabi nila, experience is the best teacher. Di ba? Yung nagtuturo sa atin, yung karanasan natin. Kaya tingnan nyo, pag-interview ko sa tuwing Miyerkules, karamihan ng aking interview yung missionary experience nila. Walang pwedeng tumalo dun kasi karanasan nila yun eh. We should learn from the experience of others. Hindi pwede sabihin, alam ko na yan. No. Iba yung karanasan ng ibang tao. Meron akong kaibigan nung araw, sabi niya, ikaw kahilig mo makibarkada sa mga matatanda sa iyo. Ganun po kasi ko eh. Kaya yung alam namin for 20 years na karanasan, nalalaman mo lang maybe in one sitting or 1 month or 1 year. Kasi siyempre, pag nakikipagkaibigan ka sa mga matatanda sa iyo, yung kanilang mga karanasan na inuulit-ulit. No? Tontuwa tayo niya pag sinishare natin sa iba eh. Ganon din sila. And you are learning from their experiences. Okay? So those are talents. Those are gifts later on. Another thing ay yung treasures or possessions or properties. The Lord has entrusted to us some portions of His riches
we must be able to protect them and be good stewards of His richness. Okay? So, meron tayong mga biyaya, di ba? Oh. Meron sa inyo, nakapagpatayo na ng bahay. Oh. O kaya naman nakapagpatayo ng ano ba mga tinatayo ngayon? Business. Ha? Oh, marami pang iba. Diba? Those are gifts to us. Those are very important gifts to us by our Master. Another thing, yung time. No? Yung time is also a grace of God to us. No? Naniniwala ba kayo doon? Meron akong pelikulang napanood eh. Ang kanilang currency is time. No? Pag merong computer na sinasaksak sa kanila, binibili nila yung time. Pag wala na silang time, mamatay na sila o manghihina sila later on. Napanood nyo na ba yan? It's very interesting. Di ba? Doon lang pinapakita na napakahalaga ng oras. Kaya nga nakita nyo, pagka magbuhat nung magpunta ako dito sa inyo, more than 3 years ago, yung time is very important, especially in the church, no? Sapagkat we are having covenant sa ating Panginoon, no? Yung time ng Panginoon ginagamit natin, and that is the talent given to us, granted to us by God. Diba? So we have to spend that time accordingly, no? Gamitin natin ito, maging mabunga yung time na yun. Ginagamit ho ba nito? Halimbawa, idle tayo, wala nang ginagawa, walang trabaho, no? For example, no, tagal nating lockdown, paano natin spend yung time natin? Umunlad ba kayo? Ayan. Ano bang karanasan nyo? Nung isang gabi, walang kuryente, binagyo tayo, di ba? Nagising ako agad ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi na ako makatulog. Walang ilaw. Ang gagawin ko, napakainit. So ang ginawa ko ay bumangon, at sinindihan ko yung kandila, nagbasa ako. Imagine, magbuhat 3:00 hanggang siguro 7 o'clock, nabasa ko yung isang libro. The Internet Church. Ganyan kakapal. Sabi ko, pagka wala ka pala talagang gagawin, pag nagbasa ka, kaya pala. Di ba? Nagawa niyo na ba yan? Sabi ko, ito ang pinakamabilis kong pagbabasa ng libro. Ilang oras. Yung training ko sa seminary, maraming libro, pero matagal. Kasi kumisan inuulit ko yung ano ba ibig sabihin nito, ganyan. Spend our time sa mga fruitful na pangyari, no? O proyekto sa ating buhay. Those are talents given to us by our God. Second here, the master hopes for accountability of the servants, di ba? Kung tayo ay pinagtiwalaan ng ating Diyos o ng ating mga boss, di ba? Yung mga boss tayo, kahit sa school, yung mga madam natin, mga boss natin, dapat na maging mabuting katiwala tayo sa pamagitan ng pag-uulat natin ng tama. At kung inaasahan na ito ay may profit, may pakinabang, dapat ay ganoon ang ating mga ulat. Kasama sa ulat yun. Ano bang pakinabang? Magkano bang profit? Di ba? So, there must be accountability. No? Pagka mayroong trabahong binigay sa iyo, yung boss mo, kailangan mag-report ka in due time. Kaya nga yung boss sasabihin, etong trabaho, no? Kailangan tapusin mo ng 1 linggo. Kaya ba? Magkakasundo kayo. Sir, mga
mga 2 linggo. O, di kung magkasundo kayo, go ahead. Then after that, magre-report ka. Boss, ito na, nagawa ko yung pinagagawa mo. Hindi lamang yung pinagagawa mo, kundi meron pa akong ibang nagawa dahil dito. In other words, may profit. Kung sa business, kumita ka doon sa business na pinagkatiwala sa iyo. Katulad nitong ating talinghaga dito, no? Merong accountability. May pangyayari na sila'y nag-report sa master. Silang 3. At yung binigyan ng 5, na doble. Yung isa naman, doble din. Titingnan nyo, ang computation lang naman dito, 100%. Ano? Kahit magkano yung binigay dito sa isa at sa pangalawa, 100% na doble. Yung isa naman, hindi natin malaman kung anong iniisip niya. Anong iniisip niya? Tinago yung talento. Nung dumating yung boss niya, boss, eto. Alam kong salbahe ka, kaya ayokong gamitin yung pera mo. Kikita ka lang eh. Ganun yun eh. Siyempre, yung boss yun eh, magagalit yun. Magaganon sinabi mo. So ano nangyari? Of course, na mag-ulat yung dalawa, nagalak, no? Nagalak ang master doon sa dalawa. Okay? So nagkaroon sila ng good words. Kung baga sa ano ngayon eh, may bonus na tayo ngayon yan. Di ba? Pero yung yung isa na hindi namunga, actually nabawasan pa yun eh. Kung pag-aaralan natin yung investment tsaka profit, nabawasan pa yung yung isa na yun kung pag-aaralan na. Kasi tinago niya eh. Yung inflation yan, apektado yun. Kaya galit yung boss, yung master. Dapat sana ibinangko mo, sana eh. Para kumita naman kahit pa paano. Yung time deposit. Kikita kahit pa paano. So matapos yung kanilang mga report ay tumanggap ng reward yung dalawa at yung isa naman ay parusa. Ang dalawang nagpalago ng 100% ay tumanggap ng mabuting mga salita mula sa kanilang master. Kumbaga may plaque ito eh. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang isang servant na hindi pinalago ang talentong pinagkatiwala sa kanya ay tumanggap ng lupit ng kanyang master. Sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Bakit di mo binangko para kahit papano ay kumita? Diba? So makikita natin dito sa ating buhay na tayo ngayon, mayroong mga talentong galing sa Panginoon. Kung gagamitin natin ito, there is high probability na ito ay profitable. Ito ay uunlad. Madadagdagan yung talentong binigay sa iyo o pinahiram sa iyo o pinagkatiwala sa iyo. Alright? So halimbawa, meron ka ng savings ngayon na 100,000. Kung nasa bangko lang yan, kunti lang yung
yung profit mo dyan later on. But if you will invest that, no, sa isang korporasyon na alam mo namang gano'n ang kita ng korporasyon na yun, baka sakaling mas malaki ang kita. In other words, ano man ang meron tayo, pag ginamit natin, may profit. No? May profit, may pakinabang, may ganansya. So, halimbawa, yung mga gifts na nasa atin, gamitin natin. Marunong tayong mangaral, gamitin natin. Later on, di mo alam, meron ng pakinabang yan. At ito, madalas kong sabihin, meron akong mga kabataan na sinabihan sa kanila, magpastor ka. 12 years old yung bata na ito. Hanggang sa siya ay lumaki, dala niya sa kanyang kaisipan yung panalangin, aking prayer sa kanya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon talaga yung nakita niya yung calling sa kanya ng Panginoon. Siya nagseminaryo, nagpastor, at later on naging district superintendent. It's wonderful. Pag nalaman mo later on na yung itinanim mo, nagbunga, di ba napakaganda po nun? Maaring ngayon, di pa nakita kasi nagtatanim pa lang eh. Later on, in due time, makikita nyo, meron palang pakinabang yung itinanim ninyo. Yung time ninyo, yung oras na meron kayo, pwede nyong ipuhunan sa mga kaibigan nyo na nangangailangan ng inyong presensya. Kumisa sa Facebook, meron kayong mga kaibigan na ganyan. Halimbawa, nag-post ng ganito. Parang depressed. Huwag ka lang basta mag-like o dislike. No? You may call them. You may chat with them. Baka kailangan nila ng time mo upang payuhan sila. Who knows? Baka dahil sa iyong presensya, makalaya sila doon sa kanilang problema. I think last month, may tumawag sa aking pastor. Hindi ito madalas tumawag sa akin. Hindi ko siya kaibigan. Tatawag pa naman alas 2 na madaling araw, alas 3 na madaling araw. No? Minsan tulog ka na. Nagkataong ako'y gising pa that time. No? Sabi niya, Pastor, salamat sinagot mo. Marami na akong tinawagang pastor. Ikaw lang sumagot. Ano ho ba ang maipaglilingkod ko? Ay, mas matanda sa akin yan eh. Actually, obispo yun sa ibang pananampalataya. Ano ho bang maipaglilingkod ko? Ganito, ganyan. Mahaba ang aming pag-uusap. And after that, nagkaroon ako ng bagong kaibigan sapagkat natulungan ko siya sa kanyang problema. One time naman, may tumawag sa akin na 3 months ago yata yun. Yung babae, hindi ko rin kakilala, taga Maynila na lumipat sa Pangasinan. Sa inyo ako nakita yung aking account kasi sa Facebook. Hindi ko malamang paano ko na nakuha yung inyong Facebook account. Pero sapagkat nakita ko po parang pastor kayo, tanong pa pastor ho ba kayo? Oo, ako. Siguro kayo po ang tinawag ng Panginoon upang sabihin ko ang problema ko sa inyo. Sige po, ako'y makikinig sa inyo. Nakinig ako. Mahabang istorya. Kasi nawasak ang kanyang pamilya. Mahabang istorya. Hanggang ginaid ko siya kung anong desisyon na gusto niya. At after few sessions, ay nagkaroon siya ngayon ng peace of mind. No?
At nagkaroon siya ng assurance dun sa kanyang desisyon. Ganun lang. Time. Spend time to others. Maybe they need you. Okay? So mga kapatid, lahat po tayo may iba-ibang talento na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Let us use them. Who knows? Pag dumating ang Panginoon, tatanungin tayo. Kumusta yung talento na binigay ko sa iyo? Nagamit mo ba? Meron isang nabasang libro. I think that's the Internet Church. Later on daw, ang tanong sa ating mga Kristiyano nakakaalam ng Internet. Kumusta yung bits na ipinagkatiwala ko sa iyo? Alam niyo yung bits? It's composed of zeros and ones. Yun ang programming sa sa computer. Atoms versus bits. Yung atoms, ito, yung mga physical na yan, atoms daw yan. Yung bits ay pagsasama ng mga 0 at 1 sa internet. Later on daw, ang tanong sa atin ng Panginoon, kumusta yung mga bits na pinagkatiwala sa iyo? How did you use the bits? Halimbawa, how can you convert that? Yung Facebook, yung social media na meron tayo, saan natin ginagamit ito? Alright? Yung mga bits yun. How do we use social media? Are we using this para lang makipag-friendship sa iba? O makinig ng music or whatever? Ginagamit ba natin ito para ma-reach natin yung ibang mga tao? Kaya nga ang tanong later on ng Panginoon sa atin, paano mo ginamit yung mga bits na pinagkatiwala ko sa iyo? I hope someday sabihin natin, Lord, yung pagkakataon na magkaroon ako ng account sa social media, nagamit ko. At marami akong na-share na salita mo sa aking mga friends, sa mga followers ko, sa mga fans ko. Napakaganda yun, di ba? At yun ang talento natin ngayon na tuklasin natin paano natin ito ibabahagi sa iba so that someday, pag tayo ay humarap sa Panginoon, Lord, ito yung talents na binigay mo sa akin, na doble. Amen po ba? I hope gawin po natin to starting today. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa inyong paggabay, panguna sa amin ngayon. Marami pong talento na binigay ka sa amin. Nawa ito'y lumabong sa amin, madagdagan sa pamagitan ng aming pagbabahagi sa iba, sa pamagitan ng pagsishare namin ng iyong ebanghelyo sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mayamang mensaheng ating narinig ngayon. Ngayon po ay darako tayo sa ating paghandog. Yung ating pang mga tithes ay dadalhin po natin dito sa Chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine.
Let's pray. Lord, aming tinatalaga ang handog na ito, kaloob ng iyong mga anak. Ang mga biyayang ito, pinagkatiwala mo sa kanila. At ngayon ay binabahagi sa iyong iglesia upang gamitin sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Dalangin po namin, patuloy mo silang gawing mabuting katiwala. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gagawin po natin ang banal na komunyon. Naanya ko si Brother Harry at Ate Lira. Makakaranas tayo ng isang banal na komunyon sa isang bagong paraan. Bagaman malayo sa pisikal ang isa't isa, magkakasama pa rin tayo bilang isang pamilya sa pamagitan ng ating bautismo. This presence is marked by our shared praises and prayers, our shared hearing and affirming of God's Word, and now our shared eating. Ang kapayapaan at presensya ng Panginoon ay sumainyong lahat. Ipagkaloob natin ang ating mga puso. Magpasalamat tayo sa Panginoon na ating Diyos sapagkat ito ang tamang gawin hindi lamang ngayon kundi sa bawat araw. Nagpapasalamat kami sa iyo, manlilikhang Diyos. Nilikha mo kami sa iyong wangis at hiningahan mo kami ng hininga ng buhay. Nang tumalikod kami, ang aming pag-ibig ay nabigo at ang aming mga katawan ay nagkasakit. Paulit-ulit mong inaabot kami na nagbibigay ng kagalingan, kabuuan at bagong buhay. Nang dumating ang baha, nagbigay ka ng isang arko. Nang dumating ang mga salot, nagbigay ka ng kaligtasan. Nang dumating ang kadiliman, nagbigay ka ng isang haliging apoy. Nang kami mga ibang bayan, nagbigay ng isang bagong awit. Araw-araw ang pag-ibig mo ay nananatiling matatag. At sa gayon, sa iyong bayan at sa buong kapisanan ng kalangitan, pinupuri namin ang iyong pangalan at aming inaawit ang hanggang mundo. Banal, banal, banal na Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng ating Diyos. Mapalad ang iyong anak na pumarito upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap, nagpapalaya sa mga nakagapos, at nagmumulat sa mga bulag, nagpapalaya ng mga inaapi, at naghahayag na dumarating na ang oras ng pagliligtas sa iyong bayan. Pinagaling din niya ang mga may sakit. Nang gabing niyalay niya ang kanyang sarili para sa atin, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos,
Pinagputol-putol ang tinapay, binigay sa kanyang mga alagad na nagsasabi, "Kumuha kayo, ito ang kumain. Ito ang aking katawan na binibigay para sa iyo. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kopa, nagpasalamat sa Diyos, binigay sa kanyang mga alagad na nagsasabi, "Uminom kayo rito, kayong lahat, ito ang aking dugo ng bagong tipan na binubuhos para sa inyo at para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gawin niyo ito na madalas bilang pag-aala-ala sa akin." Ang tinapay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang anumang buhay, gaano man ang pagkawasak o pagkadurog o pagkabaloktot, ito ay maaring pagalingin ng Diyos. Ipinapaalala rin sa atin ng kopa ng anumang buhay, gaano man kawalang laman o kalungkot o kalayo ito, ay maaaring punang muli. Ito ang kaloob ng Diyos para sa pamilya ng Diyos. Inaanyahan ko kayong lahat na makibahagi sa banal na komunyong ito. Ang gagawin po natin, pipilat po tayo dito ng isa lamang. At kailangan po meron tayong physical distancing, 1 kilometro. 1 meter apart. At hahandugan po namin kayo. Ang gagawin po natin, tingnan po niyo yung kamay ko. Okay. Wala po ang maglalagay ng hostya at saka ng ating grapes sa inyong kamay. Right? Pwede naman pagkatapos nitong hostya ay ninyo, and then yun naman pong isa naman na bibigay sa inyo. Alright? Yung pong alcohol ay kasama nyo, no? Siguro sa kabataan na mag-hawak nito. O kaya kung meron po kayong mga personal na dala-dala, pwede naman po yun. No? Alright. This is the body of Christ broken for you. This is the blood of Christ shed for you. Take the body of Christ broken for you. Take the blood of Christ shed for you. Broken for you. Take the blood of Christ shed for you. Take the body of Christ broken for you. Take the blood of Christ shed for you. Take the body of Christ broken for you. Take the blood of Christ shed for you.
Take the body of Christ broken for you. Take the blood of Christ shed for you. Take the body of Christ broken for you. Take the blood of Christ shed for you. Salamat po. Let us sing the last hymn.
Aming Ama at aming Panginoon, sa umagang ito, lubusan kaming nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat ikaw ang nagturo sa amin na dapat kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng mga talento na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Nawa, Panginoon, ay masumpungan mo kami na ginagamit ang anumang talentong nasa amin. At nawa ito'y pakinabangan hindi lamang namin, kundi ng mga nangangailangan ng tulong, gayon din ang iyong iglesia, ang iyong katawan. Nawa, Panginoon, ang talentong pinagkatiwala mo sa amin ay yumabong, dumami, maging profitable upang sa ganon sa pagharap namin sa iyo, masasabi namin na kami naging mabuting katiwala at ika'y magagalak kung mangyari ito. Dalangin namin, O Diyos, na araw-araw gamitin namin ang talentong ito upang magalak ka sa bawat sa amin. Panginoon, kung kami po'y nagkukulang sa iyo, patawarin mo po kami. Akayin mo po kami sa paglilingkod sa kabanalan. May your sanctifying grace be upon us, na siya pong babanal sa bawat sa amin. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga ginawa mo sa amin sa nagdaang linggo. Tunay nga na ikaw yung nagpapagaling sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kagalingan upang kami ay makasamba ngayon sa iyong harapan. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng lakas. Ikaw ang nagbigay sa amin ng inspirasyon. Tunay nga, Panginoon, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Kami pinaikutan ng iyong mga anghel, pinalakas ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat din kami para sa mga kapatid naming nagdaos ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo ng kasal. Mga nagtagumpay sa kanilang mga pagsusulit. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa amin at para sa iyong kalwalatian. Ngayon nga, Panginoon, namin tinataas sa iyo ang mga kapatid naming nasa mga tahanan. Ano man ang kanilang ginagawa, O Diyos, pagpalain mo sila at nawa ay balutin mo rin sila ng iyong banal na Espiritu, bantayan ng iyong mga anghel. Iingatan sila sa mga pagkakasakit, sa mga hamon sa buhay na hindi nila kakayanin. Bigyan mo sila ng seguridad, O Diyos. Gawin mo silang matapang sa pananampalataya, sapagkat sa lahat ng pagkakataon, alam namin na nandyan ka, nagpapala sa amin. Gayun din ang pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon. Bigkisin mo ng iyong pagmamahal ang bawat isa, ang bawat pamilya. At kung papaano mo pinagpapala ang iyong mga banal, ay gayon mo rin pagpalain ng bawat isang pamilya, bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang aming mga kahilingan sa iyo. O Diyos, wala po kaming malalapitan, ikaw lamang. Mga minamahal naming mga magulang, kapatid, kaibigan, mayroong mga karamdaman, O Diyos, inilalapit namin sila sa iyo.
Ikaw nawa, O Diyos, ang humawak sa kanila, magpala sa kanila, magpagaling sa kanila. Patuloy naming nilalapit sa iyo ang mga nagdaraos ng pagdiriwang ng kasal, birthday. Patuloy mo silang samahan, O Diyos. Gayun din, O Diyos, nilalapit namin sa iyo ang mga biktima ng COVID-19. Saman sila naroon, Panginoon, sa mga ospital, sa mga center, quarantine places. Nawa, Panginoon, ingatan mo sila at ikaw magpagaling sa kanila. Wala pong ibang magpapagaling sa bawat isa kanila, kundi ikaw lamang, O Diyos. Patuloy mong bantayan ang mga kapatid naming frontliners. Sa man ng kanilang trabaho, ingatan mo po sila. Bantayan mo sila, Panginoon. Huwag mo silang hayaang magkasakit. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga kapatid naming nanonood ngayon sa aming live stream. Ano man ang kanilang kahilingan sa iyo, O Diyos, pakinggan mo ito. Wala po silang ibang lalapitan, kundi ikaw lamang. Dalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid namin na hindi namin kapiling ngayon. Nawa ay sila iyong pinagpala, sa man sila naroon, patuloy mo silang iingatan, patuloy lalago ang mga talentong pinagkatiwala mo sa kanila. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito, hinihiling naming alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Tapos na ang pagsamba, humayo kayo sa buong sanlibutan. Sabihin niyo ang mabuting balita na minamahal tayo ng Panginoon at lahat tayo'y pinagkaloban ng mga talento. Gamitin natin ito para sa kanyang kalwalatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.